Praise the Lord. Good morning, Pastor Bobby and Pastor Cynthia and Pastor Joel and Sister Lydia and the family. And to all my co-pastors in the vineyard in this platform this morning, and to all the pastors' wives and brethrens around the globes. Amen. So it's a big privilege again that I will share the Word of God in this platform this morning. So thank you so much, Pastor Bobby, sa continue na pag-invite mo sa akin upang mag-share ng salita ng ating Panginoon. So without further ado, if you have Bible with you, let us open our Bible in the book of Isaiah chapter 46 verse 3 down to 4. Hearken unto me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel, which are born by me from the belly, which are carried from the womb. Verse 4, and even to your old age I am he, and even to her hairs will I carry you. I have made and I will bear, even I will carry and will deliver you. So pagpalain ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. And let's pray. Lord Jesus, we humble ourselves unto you, Lord Jesus. This morning, Lord God, let your spirit move in this platform, O Lord God. Use your servant, a channel of your blessings, O Lord God, into your kingdom, Lord. Salamat, O God, and i-bless mo po ang bawat isang naririto at nakikinig sa iyong mga salita, Panginoon. Thank you so much, Father, and for your glory alone, in Jesus' name, amen. So the title that I will bring to you, I will carry you. Amen. So I will carry you. You is God's promise of divine support, sustaining power, protection, and covenant love. Amen. So we are the apostolic believers, means God's uphold His people in every season. Diba? So sa ating key verse this morning, mga kapatid, hallelujah, I repeat to read in Tagalog, iyong dinggin ako o sangbahayan ni Jacob, at lahat ng nalabi sa sangbayan ni Israel, na kinalong ko mula sa tiyan, nadala mula sa bahay bata. So tayo mga kapatid, bilang mga apostolic believers, God's uphold His people in every season. Amen. So ang Panginoon, hindi niya po tayo pinababayaan. In times of tayo po ay nalulumbay or nagranas ng mga battles sa buhay or trials, ang Panginoon ay nandyan na lagi niyang kinikerry. Amen. Praise God. So, from birth, trials, and weakness, covenant people. So tayo, from the trials, from the birth, weakness, or covenant, amen, people, God carries us when we cannot carry ourselves. So we cannot carry ourselves. Only God can carry ourselves, mga kapatid. So this reflect grace, not human strength. Salvation and victory come not by own ability but by the power of the Spirit. So tayo mga kapatid ay hindi po tayo kailangan na mag-depend sa ating mga sarili, kundi mga kapatid ay tayo po ay nagdidepende sa ating Panginoon, na siya po yung mag-carry sa ating mga problems, or siya yung mag-solve sa ating mga problems. Amen. So the reflect grace, not human strength. Salvation and victory come not by own ability but the power of the Spirit. So, ang Panginoon ay there is power in His name. Amen. So, tayo po ay mga tao, wala po tayong ganyang power. Amen. Praise God. Hallelujah. So, God Himself is the source of the strength. In Zechariah chapter 4 and 6, then He answered and spake, amen, unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, and saying, not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Amen. So wala talaga, hindi tayo
ang Panginoon ay talagang magagawa niya lahat. In His name there is power. Hindi natin kaya ang power ng Panginoon. Di ba ang sabi, saying not by might, not by nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Amen. Praise God. Lahat ng power ay nasa Panginoon. Magagawa niyang lahat ng bagay dito sa mundo, mga kapatid. So, ang ating key verse ngayon na ating pagbulay-bulayan, so, 'di ba, I will carry you. Amen. So, sa ating key verse, Isaiah 46:3-4. Kaya huwag tayo po mawala ng pag-asa, mga kapatid. Ang ating pag-asa ay nandoon sa ating Panginoon, mga kapatid. So, I have made and I will bear, and even I will carry and deliver you. Diba? So tayo, mga kapatid, ay siya yung magbuhat sa atin. Lahat ng ating mga problema, mga battles, mga trials sa buhay ay siya yung kaya niyang buhatin yan lahat. But tayo, hindi po natin kaya buhatin yan. At kaya ibibigay natin lahat ang ating kabigatan sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, dito, God formed you. Amen. God sustains you. God carries you. God delivers you. Amen. This is the fourfold promise that God support and carrying the deliverance. Siya yung, mga kapatid, ang ating supporter and comforter at carrying our deliverance. Amen. In Deuteronomy chapter 1, kung ating basahin sa Deuteronomy chapter 1 verse 31, it says, and in the wilderness where thou hast seen how that the Lord thy God bare thee, as a man doth bear his son, in all the way that ye went until ye came into the place. Amen. In this place. So, at sa ilang na inyong kinakakitaan kung paano dinala ng Panginoon ang ninyong Diyos, na gaya ng nagdadala ng tao ng kanyang anak sa buong daang inyong nilakaran hanggang sa dumating kayo sa dakong ito. Praise God. So, di ba, mga kapatid, lahat ng bagay ay ating ibigay sa ating Panginoon. Hayaan natin na ang Panginoon ang mag-carry sa ating mga dinadala na kabigatan. Praise God. So, hallelujah. So, God's form you and sustains you. God carries you and God delivers you. This is the promises of God, mga kapatid. Ang sabi ng, di ba, ating nabasa ang Deuteronomy 1 verse 31, God carries His people like a father carries a child, close and secure and with the tenderness. Ang Panginoon ay kapares lang natin sa ating ama na ay kinikiri niya ang kanyang anak. Amen. Praise God. Ayaw ng ating mga magulang na tayo po'y mapapahamak. Ganun ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Secure. Alam siya ang nagsisecure sa atin and with the tenderness. In Isaiah chapter 63 verse 9, it says, in all their affliction he was afflicted, and the angels of his presence saved them. In his love and in his pity redeemed them, and he bare them and carried them all the days of old. Amen. Sa lahat nilang kadalamhatian ay nagdadalamhati siya at iniligtas sila ng anghel na nasa kanyang harapan. Amen. Tayo po ililigtas niya, mga kapatid, sa mga sakuna. Tayo po kanyang kinikomport, inaalalayan sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagkaawa, ay tinubos niya sila at kanyang ikinilik sila sa kinanlong silang lahat noong araw.
in times of troubles and in times of trials and mga battle sa buhay natin, ang Panginoon ay nandyan na lagi niya tayong pinoproteksyonan or binubuhat or kinikiri niya tayo, mga kapatid. Huwag natin ikiri ang mga problema, kundi ibigay natin yan sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, glory to God. So, even in Isaiah chapter, ating nang nabasa ngayon, mga kapatid, in Isaiah 69, di ba? Even in rebellion and failure, God's mercy carried Israel. A picture of grace and long suffering, di ba, mga kapatid, ay kanyang, even in the God's mercy carried Israel. Even rebellion and failures. Even tayo, mga kapatid, marami pong mga rebellious spirit or mga failures. Kung tayo po ay magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, tayo po'y kanyang papatawarin or kanyang ikikarry tayo, mga kapatid. Ang sabi, God's mercy carried Israel. A pictures of grace and long suffering. Amen? So, ang ating Panginoon, mayroon siyang long suffering. Hindi ka pare sa mga tao na walang long suffering. Amen? So, madali po tayong magalit or sumuko. Wala po tayong patience. Amen? Sabi long suffering. Amen? So, in Exodus chapter 4, in Exodus chapter 19 verse 4, nabaliktad, sorry. It says, "Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bear you on eagle's wings and brought you unto myself." Inyo nakita ang aking ginawa sa mga Parasiyo. Amen? And at kung paanong dinala ko kayo sa mga Ehipsyo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. At kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa akin din. Amen? Praise God. So, tayo po, mga kapatid, ay gusto ng Panginoon na tayo po, ang ating communication sa Kanya ay malapit, very close. Anong gagawin natin? Yung parati tayong nagpipray, prayer and fasting, upang tayo po yung makalapit doon sa paanan ng ating Panginoon at very close tayo sa Kanya. Amen. Praise God. So, now therefore, if ye obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Amen. Praise God. So tayo po, mga kapatid, ay kaya't nga kung tunay na inyong susundin ang aking tinig, ay iingatan ang aking tipan at magiging isang tanging kayamanan ng mga nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Tayo, mga kapatid, ay hindi na tayo may-ari nating sarili, kundi ang atin ng Panginoon. Kaya po, ibibigay natin ang buong ating katawan sa Kanya, buong pagkatao natin, mga kapatid, dahil ang Panginoon, siya yun. Sabi nga, we are the peculiar people, treasure and may people, for our earth is mine. Lahat ng bagay ay sa Kanya. Amen. Siya yung may-ari ng lahat ng bagay na ating tinatangkilik, mga kapatid, dito sa mundong ibabaw. So, like an eagle lifting its young from danger, God carried Israel above their enemies and pictured of deliverance and elevation. So, ang ating Panginoon ay ikikirid niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah. He never leave us nor forsake us, mga kapatid. Kaya patuloy po tayong kumapit sa ating Panginoon. Siya yung magbubuhat sa atin. Hindi natin pwedeng buhatin ang ating mga sarili, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi dito sa Psalms chapter 68:19, "Blessed be the Lord who daily ladeth us with benefits." Amen? Hallelujah. So God doesn't us once, He carries us daily strength and blessings. Ang ating Panginoon, mga kapatid, siya yung
ating sandigan at siya yung mag-carry sa ating mga burden or mga problema, mga kapatid, ating mga kabigatan. If ating ibibigay ito sa Kanya at ating na-overcome ang lahat ng bagay na yan, mga kapatid, there is blessing na ating matatanggap or mayroong reward na ating matatanggap. Kaya nga po hindi masasayang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Sa ating tandaan yan, mga kapatid, na sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, ito po ay hindi po masasayang. Amen. Kaya patuloy po tayong kumapit sa ating Panginoon. Hayaan natin ang Panginoon ang mag-solve ng ating mga problema. Hallelujah. Maglutas ng ating mga problema, mga kapatid. Hallelujah. Pag tayo po mayroong problema, ibigay natin lahat sa ating sa ating Panginoon, mga kapatid. Hayaan mo siya ang mag-solve, or He carried us, mga kapatid. Amen? Diba? Sabi nga I will carry you. Kaya hindi tayo po mag-alala. Hallelujah. Ating ibigay lahat ng ating mga problema or ating mga burden or ating mga kabigatan sa ating puso, mga kapatid. Atin natin ang isuko or ibigay natin sa ating Panginoon. Thank you so much and God bless us all.